Coach, alam mo, nalulungkot ako just like the other one who called you earlier. Nalulungkot ako that this is really happening in our in our country considering na 'di ba Christian country tayo and yet may mga ganito talagang nangyayari lalo na yung mga political figures pa natin whom we should be looking up to as our leaders and we should be shaping our culture and our lalo na yung mga bata sa atin na maging mabubuting tao. Nakikita natin yung ganitong klaseng mga leaders sa atin. So, nalulungkot ako, coach, and I hope na sana masettle tong ganitong mga issues at saka sana katulad sabi ng anak ko, maproteksyonan yung mga dapat proteksyonan para we can really know yung totoo, yung ano ba yung katotohanan. And sana naman yung mga Duterte, mga tao magising na, ano ba nangyayari? Anong ginawa ng mga Duterte sa bansa natin. So, I just hope and pray na magkaroon ng justice sa mga lahat ng pinagagagawa nila. So, yun lang, Coach. Sa palagay ko po, may katotohanan po yung mga sinasabi niya kasi, di ba yung may yung sa may investigasyon sa camera, sa Quadcom, opo. So, yung mga ibang sinabi niya doon, nasabi nila sa Quadcom. Kaya siguro, palagay ko, may may credibilidad yung mga sinabi ni yung guy na yun. Yung regarding sa kung credible ba yung yung statement ni Madriaga, accurate naman. At saka natatrete ng si Sara di ba? Kaya lagi niyang pinupultahan. Obviously, talagang totoo siya. At nagmamatch naman sa iba. Oo. Kaya kabahan na si Sarang ewan, baliw yata talaga. Ano po, sa akin kasi 70-30. Kasi feeling ko, baka maano tayo baka pumagutesa tayo ulit. Bumalik sa atin, no? Opo, maganda yung sinasabi niya. Ang ganda nung affidavit niya. Pero, yun na nga, nakakatakot. Mas maganda kung meron siyang evidence. Kaya 70-30 ako doon. Right. Mag-evidence muna tayo. Ang reaction ko lang sa kay Madriaga, 90% kailangan pa rin natin yung mga ebidensya. Right. At wag natin tularan yung mga DDS. Pero kaya 90% ako kasi may mga nakikita ng ebidensya na connected siya kay Sara.